And then we would like to respond also to the oft-repeated demand of some members in our society. Bakit hindi na lang mag-surrender si Pastor? Ginawa niyang mga pawns yung kanyang mga miyembro po. Yung demand to surrender is not also, as we have already explained, and we have even posted it on Facebook, we have already explained that to you, that the accused also has the right to insist on his innocence, by filing through pleadings. Tuliao versus Miranda affirms that that's a Supreme Court decision. There are other host of other decisions which allows the accused to file a petition for certiorari before the Court of Appeals and the Supreme Court to prove his innocence. Karapatan po yan ng akusado po. May threat pa sa buhay ni Pastor. May extraordinary rendition na dadalahin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Kaya nga, nag-request si Pastor before na magpirma lang sana ng written declaration si Presidente Marcos na hindi siya ipadala sa Amerika at pati ang DOJ Secretary, PNP head, na hindi siya ipadala sa Amerika at saka hindi makikialam po ang Amerika dito at susurrender siya. Hindi po ginawa yun. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social contract theory. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno, ang gobyerno magproprotekta sa amin. Karapatan ba ng isang citizen ng isang bansa na mag-request sa kanyang presidente, sir, harapin ko yung kaso, sir, pero wag mo ako ipadala sa Amerika, sir. Pwede ba maglagay ka ng kasi grabe ng politika sa atin. Isulat mo lang na hindi po ako ipadala sa Amerika. I-prove ko yung innocence dito. Kasi doon, wala talaga akong kaya doon. So, i-prove ko ang innocence dito. Kung mag-extradition ka, sige, harapin namin. Okay sa amin. Pero isulat mo lang na hindi mo ako ipadala sa Amerika kasi grabe na ang politika ng ating bansa. Grabe na ang division po. Baka ipuslit lang ako dun sa Amerika, Pilipino din ako, kailangan din ako ng protection mo. Hindi ba yan, mahirap ba yan intindihin? So sana naiintindihan nyo, yun po, he is now in the center of, what we say, probably a political play. So he wants confirmation from no less than the President of the Republic of the Philippines. Please, protect my rights as a citizen of the Republic of the Philippines. Assert our territorial sovereignty. Do not extraordinarily render me to the United States of America. Yan po ang request niya, pero hindi binigay. Ngayon, anong ginawa? Sinis ang SMNI, lahat ng properties, may freeze order, lahat ng properties ng KOJC, pati mga corporations, Children's Joy Foundation para sa mga bata, naka-freeze lahat ng mga assets. Na-extend pa. Kailan nga ba yun na-extend? Up to February 2025. I think February 3, 2025. Imagine But that. we are